Binabati ko po kayo at lahat ng inyong tagapakinig ng isang magandang araw. Lubos na nagpapasalamat na rin po ako sa inyo kung sakasakaling mapipili po ninyo ang aking kwento na basahin sa inyong programa. Isa po kasi ako sa inyong mga fans at talaga namang araw-araw ay sinusubaybayan ko ang Barangay Love Stories sa Barangay LS. Ako po si Rhea, 30 years old at taga Pasay City. Isa po akong work from home virtual assistant at isa rin pong single mom. Ang anak ko po ay si Chichi ay 12 years old na. At ako po ay nabuntis sa pagkadalaga ng aking boyfriend. At sa tingin ko nga po ay dahil sa aking masamang karanasan sa naging tatay ng anak ko, kaya naman tuloy ako ay nawala na ng gana na makipagrelasyon sa mga lalaki na kasing edad ko. High school classmate ko po ang tatay ni Chichi at matapos lang po ng isang taon na pakikipagrelasyon sa kanya ay nabuntis niya kaagad ako. At dahil po doon ay tumigil na rin tuloy ako sa pag-aaral at nagsama pa po kami ng isang taon. Pero bago ako manganak ay nalaman ko na may babae pala ito at nabuntis din niya. At dahil nga po doon ay tuluyan na kaming nagkahiwalay. At hindi na rin po siya nagbigay ng kahit na isang kusing sa amin ng anak niya. Mabuti na nga lang po at naiintindihan din kahit na papaano ng mga magulang ko ang kamaliang nagawa ko. At sila na rin ang sinandalan ko para maitaguyod ang anak ko. Hindi po ako nakatapos ng high school at hindi na rin po ako nakabalik ng eskwelahan. Nagtrabaho na lamang po ako kaagad-agad para hindi naman masyadong nakakahiya sa mga magulang ko. Dahil may mga nakababatang kapatid pa rin ako na nag-aaral noon. Pagiging sales lady, waitress, dishwasher, bantay ng internet cafe, lahat po halos ng trabaho ay napasok ko na. Pero karamihan naman po sa kanila ay kontraktual lamang. O kaya ay maliliit lang na negosyo na nagsasarado kaagad. Kaya medyo naging mahirap ang pasok ng pera. Pero sa awa naman po ng Diyos ay nakapag-ipon-ipon po ako sa loob ng 4 na taon ng pagtatrabaho. Kaya ako po ay nakabili na rin ng sarili kong computer. At mula po noon ay nag-work from home na lang din po ako bilang virtual assistant. Para na rin mabantayan ko ng maayos ang pagpapalaki sa anak ko. Nagkaroon din naman po ako ng mga boyfriend pagkatapos ng tatay ni Chichi. Pero wala naman po akong sineryoso dahil karamihan sa kanila ay mga na-meet ko lang din sa chat. Bukod pa dyan ay napaso na nga po kasi ako sa pag-ibig. Kaya kapag nakakaramdam ako na medyo questionable ang ugali ng lalaki, ay hinihiwalayan ko na rin kaagad bago pa ako ma-fall ng husto. Pero noong mga 25 years old po ako ay nakilala ko si Ben. Isa ring ka-chatmate na taga Davao City. Hindi ko na nga po sana i-entertain ito dahil 45 years old na po siya. At 20 years po ang aming age gap. Pero mabait, mature at magalang po siya. Hindi katulad ng ibang mga kachat ko na alam mo agad na good time lang ang habol. Bukod pa dyan ay ramdam ko na may pinagdaraanan din siya at sabik talaga siya sa makakausap. Hi, Ben! Busy ka? Di naman. Buti hindi ka pa nakukulitan sa akin. Hindi, okay lang. Wala rin naman akong ginagawa ngayon eh. Nagpapalipas oras lang din naman ako bago ko sundin sa school si Chichi. Kumusta na yung bank agent? Nakausap mo na ba? Oo. Bukas magmi-meet kami. Rhea, maraming salamat ha. Saan naman? Doon sa referral mo. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na magsimula ulit na magnegosyo. Okay lang yan. Subok lang na subok. Nakakatawa nga eh. Ako yung 45 years old na,
Pero ikaw pa yung mas may alam sa mga negosyo at bagay-bagay na ganyan kesa sa akin. Maaga lang kasi ako nag-mature. 18 pa lang kasi ako nabuntis na ako eh. Kaya kailangan talagang dumiskate, kundi nga kami ng anak ko. Ako, maaga rin naman ako nagkaanak. Pero parang ang immature ko pa rin. Oo nga pala, Rhea. May ipagtatapat ako sa'yo. Ano yun? Rhea, yung sinabi ko sa'yo na iwalay kami ng asawa ko, hindi totoo yun. Ha? So, ibig sabihin nagsasama pa rin kayo ng asawa mo? Oo. Pero kung susumahin, mas matagal pa ata yung magkaiwalay kami. Kasi 10 taon na rin siya sa Abu Dhabi. At nagkakasama lang kami 1 buwan sa 1 taon. Pero bakit ka naman nagsinungaling sa akin? Sa totoo lang kasi, Rhea, kaya rin naman ako nagchat-chat kasi nung una kasi gusto ko ng, alam mo na, kalandian ba? Pero nang nakausap kita, mabait ka namang tao. Tapos halos lahat na nga ng problema ko na isashare ko na sa'yo. Nagbago na yung tingin ko sa'yo. Kaya gusto ko rin na maging honest sa'yo, lalo pat ngayon na magkaibigan na tayo. Okay lang yun. Simula naman parang kuya na ang tingin ko sa'yo eh. Buti na lang kuya at hindi tatay. Yung anak ko kasi 5 taon lang ang tanda mo. 20 years old na ba si Lisa? Magto-20 na sa 1 buwan. Sa katunayan nga, magbabakasyon din ulit si Mrs. dito sa Pilipinas sa 1 buwan. Rhea, ano sa tingin mo? Makipag-iwalay na ba ako sa Mrs. ko pagdating niya? Ha? Naku, huwag akong tanungin mo dyan. Desisyon niyo dapat yun na mag-asawa. Alam mo naman na yung kwento ko, hindi ba? Buryong-buryo na talaga ako sa mga kapatid ng asawa ko eh. Napakababa ng tingin nila sa akin porket wala akong trabaho ngayon. Ben, huwag ka na lang magpa-apekto sa sasabihin ng ibang tao. At saka ayan, magsisimula ka na ng negosyo, di ba? Hindi mo naman kasalanan na pumalpak yung ibang mong negosyo. Natural lang yun. At bahagi lang yun sa pagninegosyo. Ang naging problema mo lang siguro dati, sinugal mo lahat dun sa iisang negosyo. Nag one time, big time ka. Kaya nung pumalpak, wala tuloy lahat. Oo nga eh. Sana this time maging successful na tong negosyo ko. Basta kapit lang at dasal sa Panginoon. May awa din ng Diyos. Habang tumatagal po ang aming usapan ni Ben ay nararamdaman ko na parang nafo-fall na rin po siya sa akin, Papa Dudut. At noong una ay wala rin po talagang mali siya sa kanya dahil nga sa aming age gap. Pero nang tumagal pa ng tumagal ang aming pagchat-chat ay unti-unti ko rin pong naramdaman na parang nagkakagusto na ako sa kanya. Eventually parang nalusaw nga po ang pagkakailang ko sa age gap namin. Lalo pat batang-bata ang mukha ni Ben. May itsura at para siyang medyo chubby na Zoren Legaspi. Nabawasan po ang aming komunikasyon ni Ben nang nagbakasyon sa Pilipinas ang asawa niyang si Christine. At tingin ko po ay sa puntong iyon, doon ko rin na-realize na parang nagkakagusto na ako kay Ben. Dahil unti-unti na po akong nakakaramdam ng konting selo sa asawa niya. At pag kami sa mga kwentuhan namin. Pero kagaya nga po ng nasabi ko sa inyo, Papa Dudut, ay dahil kaya kong kontrolin ang aking sarili, lalo pa nga't nanggaling na ako sa isang masaklap na relasyon, ay pinigilan ko po ang aking sarili na makaramdam pa ng mas malalim sa pagkakaibigan kay Ben. 3 buwan matapos umuwi ng asawa niya. At 6 na buwan ng pagiging magka-chatmate namin ni Ben ay umamin na po siya sa akin na mahal na nga niya raw ako higit pa sa pagiging isang kaibigan. Kinabahan po ako ng sobra dahil sa puntong yon ay gano'n na nga ang nararamdaman ko para kay Ben, Papa Dudut. Nagkaaminan na po kami ng nararamdaman sa isa't isa. Pero sinabi ko po kay Ben na wala rin akong balak na makipagrelasyon sa kanya dahil ayaw kong maging third party.
Sa mismong pag-uusap po namin yun ni Ben ay tinapos ko na rin po ang pakikipagkaibigan sa kanya. Pero 2 linggo matapos mangyari yon ay nagulat na lamang ako sa naging susunod na hakbang ni Ben. Rhea, may bisita kang mama nasa sala. Ha? Sino? Ben daw. Si Ben? Bakit? Sino ba yon? Wala. Kaibigan ko lang. Sige, ako na dito sa kusina. Puntahan mo na yung bisita mo. Ben, anong ginagawa mo rito? Rhea, hiniwalayin ko na si Christine. Ano? Rhea, pasensya na kung nagulat kita sa pagpunta ko rito. Magmerienda muna kayo. Salamat, Ma. Ma, si Ben pala, kaibigan ko. Saan kayo nagkakilala? Ka-opisina ko siya dati. Kaopisina? Saan? Manager ko siya dati sa fast food. Taga Davao siya, nagbabakasyon lang dito. Ganun ba? Mabuti naman at nabisita mo ang anak ko. Ang layo pa pala ng pinanggalingan mo. Opo, naging matalik na magkaibigan po kami ni Rhea. Talaga? Parang wala naman siyang nababanggit dito. Kung sa bagay, hindi naman yan mahilig magkwento ng mga nangyayari sa kanya dito sa bahay eh. Ma, sige na. Magkukwentuhan muna kami ni Ben. O siya, sige. Maiwan ko muna kayo. Rhea, lumipat na ako dito sa Maynila. Ha? Kailan pa? Kararating ko lang kahapon. Tumuloy muna ako dyan sa isang inn na malapit dito sa inyo. Pero bakit ka nga nandito sa Maynila? Anong balak mo? Rhea, hindi ba obvious? Dinala ko na ang lahat ng gamit ko. Iniwan ko na ang pamilya ko para sa'yo. Shh! Hinaan mong boses mo. Ben, bakit mo ginawa yun? Rhea, mahal kita. At akala ko ba, mahal mo rin ako? Ben, masyadong mabilis yung mga pangyayari. At saka kahit na anong gawin natin, kasal pa rin kayo, may mga anak ka. Magpapaanal ako. Tapos yung mga anak ko matatanda na rin naman. Ben, ewan, hindi ko alam kung paano to. Bigyan mo muna ako ng oras na mag-isip, okay? Pasensya ka na, Rhea. Hindi kasi to ang in-expect ko na magiging reaksyon mo. Sige, aalis na lang ako. Teka, Ben! Sige, ganito. Bukas pupuntahan kita dun sa inn, okay? Bigyan mo muna ako ng oras na makahinga at mag-isip ngayon. Nalaman ko po na nakita pala ng anak ni Ben na magka-video call kami. Pero ang naabutan ata ng anak niyang si Lisa ay nung sinasabihan ko na si Ben na mas makakabuti kung putulin na namin ang aming komunikasyon. Pero sinumbong pa rin ni Lisa si Ben sa nanay niya. And eventually ay nalaman na nga ng buong pamilya ni Ben at kinuyog siya ng mga ito. At dito na nga siya ora-oradang nag-decide na magpa-Maynila para lumayo na sa kanila at piliin niya ako. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay talaga pong nagitla ako sa ginawa ni Ben. Oo nga't napamahal na rin siya sa akin sa mga video calls at chat namin, pero nang nakita ko na siya ng aktwal at harapan ay parang doon sa akin nag-sink in ang realidad ng mga bagay-bagay. Pamilyado si Ben. At kapag pumayag ako na maging magkarelasyon kami, ay magiging kabit ako. Sa kabutihang palad ay naunawaan po ni Ben ang naging reaksyon at sitwasyon ko, Papa Dudut. Pero noong kinausap ko na siya na pag-isipang muna ulit ang naging desisyon niya at umuwi muli sa Davao ay nakita ko na desidido na talaga siya na iwanan ang kanyang naging buhay doon. Ang sabi sa akin ni Ben, kaya pumayag man ako o hindi na makipagrelasyon sa kanya, ay buo na raw ang loob niya na mananatili siya sa Maynila. Ang sabi ko naman ay pagbibigyan ko siya. Pero sa kondisyon na magsisimula muli kami
bilang magkaibigan. Nang nag-alsa balutan po si Ben sa Davao ay tanging ang mga damit at naipong pera lang niya ang daladala niya. At dahil wala rin naman siyang ibang kakilala o kamag-anak sa Maynila ay ako na rin po ang tumulong sa kanya para makapag-settle down. Sinamahan ko siya na maghanap ng kwartong mauupahan. Tinulungan ko na rin siya na makahanap ng trabaho na hindi po naging madali dahil may edad na si Ben. At matagal-tagal nang hindi nakakapagtrabaho. Sa awa ng Diyos ay may nakuha naman po kaming trabaho niya bilang isang ahente ng bahay. Naging maayos naman po ang mga sumunod na buwan sa estado ni Ben sa Maynila. Pero kadalasan ay naroong tinatawagan at tinetext pa rin siya ng mga anak, asawa at mga kamag-anak ng asawa niya para lang murahin at laitin. Eventually nga po ay hindi na rin nakatiis si Ben at nagpalit na rin ng numero para makaiwas na sa mga panghahara sa kanya ng pamilya at mga kamag-anak ng asawa niya. Sinarado na rin po niya lahat ng mga social media accounts niya at pinutol na ang koneksyon sa lahat ng mga kakilala niya sa Davao. At mula po noon ay parang ako na lamang ang nag-iisang natira sa buhay niya. Mga 5 buwan matapos na lumipat si Ben sa Maynila ay formal ko na po siyang sinagot, Papa Dudut. Hindi ko na rin po kasi napigilan ang sarili ko nang minsang bumisita ako sa kwartong inuupahan niya. At may nangyari na nga po sa amin. Itinago ko na rin po muna sa pamilya ko ang tungkol sa amin ni Ben. Lalo pat alam ko na hindi maganda ang tingin ni Mama sa kanya. Pero eventually ay napilitan na rin po ako na i-anunsyo sa kanila ang aming relasyon. Lalo pat nararamdaman ko na nagiging seryosohan na ang aming relasyon. Ma, Pa, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano yon? Kami na po ni Ben. Okay. Kailan pa ba naging kayo? Isang taon na po. Ano? Seryosohan na ba yan? Opo. Ano bang trabaho mo, Ben? Ahente po ako ng bahay. Kumusta naman yun? Awa ng Diyos medyo okay naman po. Huwag ka nang nangungupo. Parang halos magkakaedad lang naman tayo. Ma! Ben, pasensya ka na. Alam mo naman siguro na may anak na itong si Rhea, hindi ba? Oo. Handa ka na bang maging tatay? Yun ay kung wala ka pang anak. Actually, meron na akong anak. 2. 2? Nasaan sila? Nasa Davao, sa puder ng asawa ko. Ilang taon na yung mga anak mo? Yung bunso, 18. Yung panganay, 21 years old. 21 anyos? 5 taon lang ang tanda ni Rhea sa panganay mo? Ma! Gaano na kayo katagal na hiwalay ng asawa mo? Mga 1.5 taon na. 1.5 taon pa lang. Tapos mag-iisang taon na kayo ni Rhea? Oo. Si Rhea ba ang dahilan ng paghihiwalay ninyo? Hindi! Ma, ano bang klase mga tanong yan? Aba, syempre! Nagkamali na kami dun sa tatay ni Chichi. Hindi na pwedeng maulit-ulit ang pagkakamali mong yon. Lalo pat 20 anyos ang tanda sa'yo ng lalaki na to. Pero wala na sa lugar yung mga tanong nyo, Ma eh. Wala sa lugar? Mukhang yung relasyon ninyo ang wala sa lugar dahil ginawa ka niyang kabit. Hindi ako kabit! Rhea, Ma, tama na yan. Bakit? Napawalang bisa na ba yung kasal nila? Hindi pa. Pero bala ko nang ipaana lang kasal namin ng dati kong asawa. Ang punto ko, habang hindi pa kayo legal na naghihiwalay ng asawa mo, mananatiling kabit mo itong anak ko. Tutol po talaga ang mga magulang ko sa relasyon namin ni Ben, Papa Dudut. Pinipilit po nila akong hiwalayan siya, lalo na po si Mama. Hindi daw ba ako naaasiwa na parang mag-ama na kaming tignan ni Ben?
Hindi daw ba ako nakukonsensya dahil nawasak ang isang pamilya dahil sa akin? At nang umabot na nga po sa puntong hindi ko na kaya ang pagtrato at mga salitang binibitawan ng mga magulang ko sa amin ni Ben, lalo na ni Mama, ay nagpasya na po ako na umalis na kami ng anak ko sa bahay at nakipag-live-in na kay Ben. At sa puntong yon ay wala na po talagang nagawa ang mga magulang ko, Papa Dudut. At alam na rin siguro nila na hindi nila ako mapipigilan. Kaya't pinabayaan na lamang nila ako. Halos itakwil na nga po nila ako dahil sa ginawa ko. At dahil maliit lang po ang dating kwarto na inuupahan ni Ben at dala ko na rin si Chichi, ay lumipat po kami sa isang apartment. Sa panahong yun ay medyo malakas po ang kita ni Ben sa pag-aahente. Kaya malakas na rin po ang naging loob namin na bumukod at mag-live-in. Si Chichi naman po ay parang naimpluwensyahan na rin po ng mga magulang ko at ayaw din kay Ben, Papa Dudut. Dahil din marami na siyang mga naging kaibigan sa dati naming bahay, ay naging labag sa loob niya ang paglipat namin. Pero hindi ko naman din po siya maaaring iwanan kina Mama at Papa dahil anak ko siya. Maayos naman po ang naging paglipat namin ni Ben sa bagong apartment. Ngunit ang hindi lamang po namin ine-expect ay kung gaano katsismosa ang aming mga kapitbahay. At ang masama nga po noon ay ang unang nakatuklas dito ay ang anak kong si Chichi. Pabili po ng barbecue. Ilan? 5 stick po. Sige, balutin ko lang ah. Uy, Mare, nakita mo ba yung bagong lipat dyan? Ang gwapo ng lalaki, ano? Kahit may edad na. Maganda din naman yung asawa ah. Oh, asawa ba yun? Sus Maria Josep, hindi ba yung kabit? Ang bata kasi, mukhang sugar daddy. Uy, tatay ata ng bata yun. Iha, eto na yung order mo, oh. Uy, bata, sorry ha, joke lang yun. Tatay at nanay mo ba yung kasama mo doon? Hindi ko po tatay yun. Ilagay mo na yan sa plato at magmimerienda na tayo. Oh, bakit ka umiiyak? Tinawag po kasi kayo ng kapitbahay natin na kabit. Ano? Sino yun? Tapos ang sabi pa nila, sugar daddy niya raw po si Tito Ben. Ano po ba ibig sabihin nun? Sino yung mga yan? Doon po sa barbecuehan. Sino dito ang mga chismosa na tumawag sa akin na kabet? Ano? Bakit hindi kayo makatingin? Bakit hindi kayo makasagot? Sila pong dalawa, narinig ko po kanina. Abay, wag kang nang bibintang. Aba, pambihira, walang bintangan. Bakit? Totoo naman narinig ko kayo Sabi mo pa nga, sugar daddy niya yung gwapo na mama. Ang kapal ng mukha mo! Aray! Aray ka! Ha? Anong sabi sa mukha mo na tawagan ako ng kung ano-ano? Wala kang alam tungkol sa buhay ko! Wala kang alam tungkol sa akin! Siguro nga kabit ka talaga kaya ganyan ang reaksyon mo. Ay, aray ka! Ang pangit ka na! Ang pangit pa ugali mo! Ay, naku, at nga! Pangit ka! Ay, ka! Wala mo malang mukha ng bakbak! Mukhang katawan ko lang ang alam mong ipahanap mo! Bitiwan niyo ako! Ayun ka, chismosa ka! Puputulan kita ng tila! Napabarangay po kami ng kapitbahay ko na yon, Papa Dudut. At sa tanang buhay ko ay noon lang din ako ng away sa kalsada at napahiya ng ganon. Sa akin po kasi ay okay lang kung ako ang kantiin nila at lait-laitin. Pero yung narinig pa po ng anak ko at umuwi pa siyang luhaan dahil sa mga sinabi ng chismosa laban sa akin ay talagang nandilim ang paningin ko at halos handa na ako makipagpatayan. At dahil nga po sa mga nangyari ay naging ilag na rin
ang mga kapitbahay namin sa akin. Kahit may mga simpleng kailangang bilhin sa tindahan ay talagang dumadayo pa ako sa kabilang kalsada para lang hindi ko na kailangang makihalubilo at makipag-usap sa mga kapitbahay namin. At sinabihan ko na rin po sina Chichi at sina Ben na gano'n na rin ang gawin nila. Napaka-unfair lang po, Papa Dudut. Alam ko naman kasing mali pa rin naman talaga ang ginawa namin ni Ben. Pero yung dagdagan pa ng mga taong ito na hindi namang kilala at mapanghusga at tawagin pa akong pokpok at gold digger ay talagang nakakasakit sa pride. Kahit na alam ko naman na hindi yun totoo. Parang kahit saan po kami pumunta ni Ben ay hinahabol nga kami ng panlalait at pangmamata ng mga tao. Ang hindi ko po akalain, Papa Dudut, ay magdidilang anghel pala ang mga tsismosa naming kapitbahay. Pero hindi ako kundi si Ben ang naging sugar baby ko. Nang tumungtong na po kasi kami sa 3 taon ng relasyon namin ay doon na nagsimula ang putaktihin kami ng problema. Naadik po kasi sa sugal si Ben, Papa Dudut. Ang tingin ko nga po ay nagsimula nga ito nang nakaranas siya ng sunod-sunod na benta sa pag-aahente ng bahay. At akala niya siguro ay magtutuloy-tuloy ang ganong swerte. Kaya't lumakas ang loob na magsugal. Ang masakla po ay nang humina na rin ang benta niya, ay nagpatuloy pa rin po siya sa pagsusugal. Kaya't yung mga dapat na siya ang magbabayad sa bahay, tulad ng renta sa apartment, ay ako na rin tuloy minsan ang umaako. At nang tumagal nga po ay halos ako na ang sumusuporta sa lahat ng pangangailangan namin, Papa Dudut. At dahil din dito ay napapadalas ang away namin ni Ben. Noong una kasi ay kapag nangungutang siya ay binabayaran pa niya. Pero nang tumagal-tagal, yung pangungutang niya ay parang hingi na. Lumaki na rin po kasi ang anak ko kaya't inuunti-unti ko ng pag-ipunan ang kanyang pang high school. Pero kung minsan ay nababawasan ko ang savings ko para sa pag-aaral ni Chichi para lang hindi kami mapalaya sa bahay o maputulan ng kuryente. Pero isang araw ay nagulantang na lamang po ako nang may natuklasan akong bagong gulo na pinasok itong si Ben para lamang matustusan ang kanyang pagsusugal. Love, Ano yun? mangungutang sana ako eh. Katapusan na, magbabayad na naman tayo ng mga bills. At saka may utang ka pa sa akin ah. Please, love. Emergency lang. Magkano ba kailangan mo? Love, 50,000? 50,000? Anong gagawin mo sa 50,000? Napasubo kasi ako eh. Napasubo saan? Sa sugal na naman? Oo eh. Nangutang kasi ako dun sa nagpapautang dun sa kasino. Ilang buwan na akong hindi nakakabayad. Love, pinagbabantaan nila ang buhay ko. Pera naman, Ben! Saan ko naman kukunin yung ganyang kalaking pera? Magsangla muna tayo. Itong TV, yung aircon. Ben naman! Hindi na nga ako magkanda uga-ugaga sa pamumroblema kung saan tayo kukuha ng pera. Tatagdagan mo pa? Nanganganib ang buhay ko, Rhea. Bakit kasi hindi ka na lang tumigil sa kakasugal mo at magtrabaho na lang? Talagang titigil na ako sa pagsusugal kapag pinatay na nila ako. Rhea, please. Maawa ka naman sa akin. Ayoko pang mamatay. Pampihira naman, Ben. Hindi naman tong buhay na pinangarap ko. Sabi mo, magpapaanak ka na sa asawa mo. Akala ko ba, yun yung priority mo kaya nag-ipon tayo ng pera? Ngayon, nasaan na yung pangakong yun? Wala na rin? Lahat ng pera mo, nilustay mo na dyan sa bisyo mo tapos ngayon idadamay mo pa ako? Maniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Pero please, parang awa mo na. Pinapangako ko. Titigil na ako pagkatapos nito. Nadala na ako. Magpo-focus na lang ulit ako sa pagtatrabaho, sa pag-iipon. Pero ang mahalaga, malampasan ko muna tong problema ko na to. Please, Rhea, tulungan mo ako.
Magtulungan tayo. Yung ipon ko para sa pang-high school ni Chichi, 3,000 na lang ang matitira. Mababawi natin yun. Pangako ko. Pagsisikapan ko para maibalik ang lahat ng inutang ko sa'yo. Bibigyan natin ng magandang kinabukasan si Chichi. Ben, tutulungan kita sa pagkakataong to ha. Pero sa susunod na ulitin mo pa to, hihiwalayan na talaga kita. Puro problema na lang dinadala mo sa buhay naming mag-ina. Patawarin mo ako, Rhea. Promise, titigil na ako. Kailangan ko lang na mabayaran sila. Please, patawarin mo ako. Magbabago na ako. Makakabawi ako sa problemang to. Tapos magpapaanal na ako. Tutuparin ko ang mga pangako ko sa'yo, love. Mahal na mahal kita. Maniwala ka. Binayaran ko po ang utang ni Ben para lang maging ligtas siya sa panghaharas ng mga pinagkakautangan niya. Sa awa ng Diyos ay tinutuon naman po ni Ben ang pangako niya na ititigil na niya papadudot ang pagsusugal. Pero ilang buwan nga lang po ay nasisante naman si Ben sa kanyang trabaho dahil natuklasan ng mga boss niya na pinapatungan niya pala ng malaki ang singil sa mga kliyente niya at binubulsa ito. Bagay na sa tingin ko ay ginawa po ni Ben nang nalulung na po siya ng husto sa pagsusugal. At sa isang igla papadudot ay pakiramdam ko ay bigla kaming naging back to zero. Wala ulit trabaho si Ben at halos limas ang lahat ng savings ko. At sa kabila pa noon ay patuloy pa rin ang hindi namin pakikihalubilo sa mga kapitbahay namin. Dahil ilang taon na kaming nakatira sa lugar na yon, ay atribidang gold digger pa rin ang tingin nila sa akin. Samantala, nahirapan na pong humanap ng trabaho si Ben matapos noon. At sa tingin ko po ay medyo na-demoralize na naman siya. Kaya naman nawala na siya ng gana na lumabas para maghanap ng mapagkakakitaan at nakatambay na lang palagi sa bahay. Sa pagkakataong yon ay medyo hindi na rin po ako nagtataka sa ugaling yun ni Ben. Nang nakilala ko po siya ay medyo depressed din siya at walang ginagawa na kahit na ano. At ngayon ay naririto naman siya sa ganong klase ng estado. Pero ang masaklap ay ako na ang parang naging responsable at may kargo sa kanya. Gusto ko na rin po sanang hiwalayan si Ben noon pero hindi ko na po nagawa dahil nalaman ko na buntis ako. Yes, sir. I already arranged your flight to San Francisco. Okay, I'll type the letter today. Ano to? Yes, sir. Sorry, I was just surprised by something. Okay, I will send it to you ASAP. Thank you, sir. Goodbye. Grabe, ano pa to? Ayaw tumigil. Ben! Ben! Bakit? Ano to? Ginamit mo ba tong computer ko? Hindi. Ano to? Tatatlo lang naman tayo dito sa bahay. Alam kong hindi ako nagpunta sa kahit na anong porn site. Yung anak ko, alangan naman pumunta yun sa porn site. Minsan lang naman ako pumunta dyan eh. Ayan o. Hindi ko mapatigil. Ungol ng ungol. I-restart mo na lang. Hindi na kita sisitahin dyan sa panonood mo ng porn, pero utang na loob naman. Huwag dito sa computer ko. Ginagamit to ni Chichi. Pasensya na. Hindi na mauulit. Bored lang dito sa bahay. Ano pa to? Bakit ayaw na magbukas? Start lang ng restart. Pambira naman oh. Nasira na ata ito kung kailan may deadline ako. Nagda-download ka ba ng kahit na ano dito? Ewan. Hindi ko na alam kung ano nang mga na-download ko. Naman. Itong computer na nga lang na itong inaasahan natin sa pagkukunan ng ikabubuhay natin, sinira mo pa? Hindi ko naman sinasadya eh. Pag nabobore lang naman ako kaya ako yan ginagamit eh.
Eh bakit kasi hindi ka nalang maghanap ng trabaho? Tumatambay ka na nga lang dito sa bahay, naninira ka pa ng gamit. Grabe ka naman magsalita. Lang niya, habang tumatagal parang nagiging si Christine ka na rin eh. At habang tumatagal, naiintindihan ko na rin kung bakit kanya iniwan. Hoy, hindi ako iniwan, ako ang nang iwan. Yan ang akala mo. Pero sigurado ako, kasal nga kayo, pero matagal na siyang walang amor sa'yo. Hayop ka! Ano? Sige! Sampalin mo ako! Bahala ka dyan! Kahit na nagsisisi po ako sa mga nabitawang kong salita kay Ben ay parang nakaramdam ako ng konting ginhawa sa dibdib ko. Na sa wakas ay nasabi ko na ang hinanakit ko sa kanya. Pero alam ko po na tumago sa kanyang pride. At lubusang nasaktan po si Ben sa mga nasabi ko. At sigurado ako na hindi niya agad makakalimutan yon. Mula rin po ng pag-aaway namin yun ni Ben ay parang nalamatan na ng husto ang aming relasyon. Naapektuhan din po kasi ang trabaho ko nang nasira po ang computer ko. At kinakailangan ko po ng magrenta sa internet shop sa loob ng ilang araw habang pinapagawa ko ang computer sa bahay. Dahil sa pagod at problema sa pera ay madalas tuloy ay nasisinghalan ko si Ben kahit na sa maliit na bagay. At kung hindi nga lang po ako buntis, ay baka mas naging madali para sa akin ang makipaghiwalay sa kanya. Bukod pa dyan ay tinatalo din po ako ng guilt papadudot. Alam ko po kasi na ako na lang ang natitira sa buhay ni Ben. At kapag nawala ako, natakot ako na baka tuluyan na siyang mapariwara o gumawa ng bagay na ikapapahamak ng buhay niya. Nang nagkakilala po kami ni Ben ay medyo depressed po kasi siya noon, papadudot. At dati nga ay nasasabi niya sa akin na kung minsan daw ay nakakaisip siyang magpakamatay dahil ang pakiramdam daw niya ay napakainutil niya. Dati ako po itong nagpapalakas ng loob niya at sinasabi na huwag siyang magpaapekto sa mga panlalait ng asawa at ng mga kapamilya ng asawa niya. Pero ngayon, ako na ito nagsasabi na wala siyang kwenta. At kahit na ano pong pilit na ibalik ko ang dating ako. Yung maunawain, malumanay magsalita at positive thinker, ay hirap na po akong maging ang taong yon para kay Ben. Lalo pat ngayon na ako na ang sumasalo ng lahat ng mga sablay at mga pagkukulang niya. Simula rin po ng pag-aaway namin dahil sa pagkasira ni Ben sa aking computer ay unti-unti na rin naging malamig kami ni Ben sa isa't isa. At kahit na nakakuha na po siyang muli ng trabaho bilang isang sales agent ay hindi na bumalik sa dati ang aming samahan at pakikitungo sa isa't isa. Madalas nga po ay umuwi ito ng bahay na gabi na at maaga ding umaalis kinabukasan. At napapadalas na rin po ang pag-iinom nito kasama ang kanyang mga bagong katrabaho kaya't kung minsan ay lasing pang umuuwi. Dumating na rin po sa punto na naging manhid na rin po ako sa mga ginagawa niya. Kung dati ay may enerhiya pa ako na ngal-ngalan siya, ay nire-reserba ko na lamang po ito sa pagtatrabaho. Isa pa ay iniiwasan ko na rin na ma-stress at mag-isip ng kung ano-ano para hindi na maapektuhan ang batang dinadala ko. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, kung ano man ang mangyari sa amin ni Ben, kung mauwi rin kami sa hiwalayan ay kailangang maging malakas ako para kay Chichi at sa paparating naming anak. Pero isang araw po ay hindi ko po akalain na mumultuhin kaming muli ng nakaraan ni Ben. Nang minsang sinamahan po ako ni Ben para magpa-check up sa aming baby, ay pinaglaruan po kami ng tadhana. Hello, Ben. Pumunta ka na rito bago pa lumamig tong order mo. Sige, bilisan mo. Hi, Miss. Hi. Miss, alam mo, kanina pa kita tinitingnan eh. Pamilyar ka sa akin. Ha? Ikaw medyo familiar din. Saan kaya tayo nagkita, no? Taga dito ka lang ba? Oo,
Taga-Pasay lang ako. Ako kasi, taga Mandaluyong talaga ako eh. May sinadya lang akong bilhin dito sa mall. Naging magkaklase ba tayo nung high school? Hindi siguro. Mukha ka namang mas bata sa akin ng di hamak. 22 ako. Bakit? Ilang taong ka na ba? 30 na ako. Oo, hindi nga. Oo nga, 30 na ako. Mark? Hello, Dad. Long time no see. Ikaw si Mark? Akalain mo nga naman hindi mo ako nakilala. Samantalang inagawan mo kami ng kapatid ko, ng ama! Mark! Tama na. Wag dito. Ben, tara na. Wow! At buntis ka pa pala? Sakto. Buntis na rin yung misis ko eh. May asawa ka na? Oo, Dad. May asawa na ako. At ikaw, Miss Kabit, ano mo bang magiging lola ka na? Mark, please. Wag mo namang ipahiya ang sarili mo dito. Ha? Ako? Ako pa ang mapapahiya? Dad, kung meron dapat mapahiya, dapat kayo nitong makating kabit mo na to. Biruin mo, buntis na pala, nakikipaglandian pa kung kani-kanino. Hindi ako nakikipaglantian sa'yo! Ikaw ang pumunta dito at kumausap sa akin! Ha? Ako nga lumapit dito. Pero, bumigay ka naman agad. Kung hindi nga lang dumating doon si Daddy baka naiuwi na rin kita. Ang bastos ng buhanga mo! Walang kwenta ka talagang ama! Tama na! Tama na, Mark! Hindi! Hayop ka, Daddy! Wala kang kwenta ka ba? Wala kang kwenta, tao! Mabulo kayo ng kabit mo at ng bastardong anak niyo! Rhea! Dinudugo ka! Tulong! Dalhin natin siya sa ospital! Nakunan po ako, Papa Dudut. Dahil kapos rin po kami ni Ben ng pera ay napilitan po kaming manghiram sa mga magulang ko. Wala na po halos akong mukhang maiharap sa kanila nang binisita nila ako sa ospital. Kitang-kita ko po sa mga mata nila ang panlilibak nila kay Ben. At hindi na rin po nila kailangan pang sabihin sa akin ang mga salitang kita mo na. Dahil basang-basa ko na rin po yon sa mga mukha nila. Mula po kasi nang umalis ako sa bahay namin ay hindi na ulit ako nagpakita pa sa mga magulang ko. At matapos nga po ng 5 taon na niha ni Ho, na wala silang narinig sa akin ay lulunukin ko lang din pala ang pride ko. Hihingi sa kanila ng pera at sa ganong estado pa nila ako makikita na halos walang-wala talaga. Doon nga lang din po nila nalaman na buntis na rin pala ako. Matapos po ng pangyayaring yon ay nagbalik loob na po ako sa mga magulang ko. Pero mas lalo lang pong nabadshot si Ben sa kanila. At talagang gusto na nga po nilang makipaghiwalay ako dito. Aaminin ko na sa puntong yon, Papa Dudod, ay gusto ko na nga po talagang makipaghiwalay kay Ben. Lalo pat nawala na rin naman ang anak namin. Pero tinatalo po ako ng guilt at awa sa kanya. At kasama na rin po dyan yung paniniwala na baka parusa ito ng Diyos sa akin dahil sa kasalanan naming ginawa. Ilang araw ay nagkaroon po kami ng out-of-town reunion ng mga kamag-anak ko sa Laguna. At nang inalok ko nga pong sumama si Ben ay tumanggi ito dahil alam daw po niyang pagchichismisan lang kami ng mga kamag-anak ko. Hindi ko na rin po siya pinilit, Papa Dudut. At sa totoo lang ay medyo natuwa nga po ako dahil at least sa loob ng ilang araw ay wala akong poproblemahin sa buhay at makakapag-relax lang. Pero sa gitna ng aming reunion ay tinawagan po ako ng aking boss at may pinapasend na mahalagang file na nakasave sa aking computer. Kaya naman ora-orada din po akong bumaba ng Maynila para ma-send ito sa kanya. At doon ko na nga po natuklasan na habang
nagsasakripisyo po ako sa relasyon namin ni Ben dahil naaawa ako sa kanya. Siya naman pala ay may milagro na ginagawa. Kanino mga gamit to? Oh, bakit may pambabaeng sapatos dito? Hayop ka, Ben! Rhea! Sino tong babaeng to, ha? Ben, akala ko ba hiwalay na kayo? Hiwalay? Ay kung hindi ka ba naman tangang babae ka, sumama-sama ka dito sa bahay nitong hayop na to, hindi mo ba napansin na may mga gamit at pambabae at pambata dito? Rhea, Tapos kumalma ka na, dadatnan please. kita Ano nakatuwad ba? dito sa bahay Tama na ko? yan. Hoy, huwag mo ako pagsalitaan ng ganyan. Kim, huwag May ka na kasing karapatan sumagot. akong pagsalitaan ka dahil nasa pamamahay kita. Trespassing ka! Bakit pa napakayabang mo? Eh, kabit ka lang din naman eh. Hoy! Hindi ako kabet! 5 taon nang hiwalay si Ben sa asawa niya! Ikaw! Ikaw ang kabet dahil kami nagsasama pa! Kabit pa rin yun. Sige, kung kabet ako, ikaw, ano ka? Number 3? Laruan? Parausan? Hayop kang babae ka! Masayop ka! Huwag ba ako masampal-sampal? Hindi lang yun ang aabutin mo! Ha? Hayop kang babae ka? Ano ba? Tama na, Rhea! Ano ba? Tumigil na kayo! Halika rito! Ano ba? Sabi lang tama na eh! Bitaw! Rhea, ano ba? Tama na! Bitiwan mo ako, Ben! Pabayaan mo ako! Kung hindi tatara ko tong ballpen sa leg nitong kabit mo! Rhea, huminahon ka! Aray ko, bitawan mo ako! Tumahimik ka! Lakad! Rhea, anong balak mo? Buksan mo yung pinto! Anong balak mo? Buksan mo yung pinto, sabi! Aray! Ben! Buksan mo yung pinto kung di tatara ko yung ballpen na to sa mata nito kabit mo! Rhea, maawa ka. Pagsuotin mo man lang siya ng damit. Hindi! Lumabas kayo riyan ng hubad at nang malaman ng buong barangay ang katarantaduhan ninyo! Ano? Lakad! Lakad, sabi! Ikaw rin lalaki ka. Lumabas kayo dyan ng kabit mo sa kalsada. Lakad! Please, wag maawa ka. Patawarin mo kami. Labas, sabi! Ayoko na makitang pagmumukha ng dalawa kahit kailan! Hindi ko po alam kung anong klaseng spirito ang sumanib sa akin sa mga oras na yon. Pero talagang yun na po siguro ang rurok ng galit ko. Nagpatong-patong na rin po kasi ang problema ko sa pera, ang pagtitiis kay Ben pati na rin ang pagkawala ng pinagbubuntis ko. Matapos po ng pangyayaring yon ay hindi na rin po nagpakita si Ben sa akin. Narinig ko na lang po sa mga kapitbahay na binigyan na lang din pala nila ng damit si Ben at yung babae para makauwi na. At matapos po ng insidenteng yon, ay parang bigla rin pong nagbago ang pagtingin sa akin ng mga kapitbahay ko. Bigla akong sumikat. Ang dating hinuhusgahan nilang kabit, ngayon sa tingin nila ay isa ng bayani. Nakakatawa po talaga ang mga tao, Papa Dudut. Bumalik na rin po kami ni Chichi sa mga magulang ko. At tuluyan ko na rin pong ibinaon ang masamang karanasan ko kay Ben, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ang kinahantungan ng aming relasyon, ay hindi po ako masyadong nalulungkot at nagsisisi. Sapagkat pakiramdam ko ay sa wakas ay napagbayaran ko na rin ang aming kasalanan. At dito nagsisend ang mga customers niya ng private messages tungkol sa details na pagpapadalhan kapag may nagustuhan ng mga ito sa mga ibinebenta niya. May mga meetups din siyang arrangement at meron din naman yung pinapadala niya sa courier ang item na bayad na. Mahirap din kasi papadudot ang COD dahil maraming nagpa-prank minsan na wala pala doon sa bahay nila sa address na ibinigay. Nakaranas na rin si Myla na magoyo. Maraming nakilala si Myla na naging kaibigan niya na rin dahil sa pagbebenta sa online.
Masaya ako at kahit papaano ay may pinagkakaabalahan ng girlfriend ko. At tiyak akong hindi batugan ang magiging asawa ko kapag magkasama na kami sa iisang bubong. Patingin ang page mo. Ayan oh. Ganda. Siyempre, ako yata gumawa ng logo niyan. Ang yabang ah. Pero in fairness, magandang ginawa mong logo. Gusto ko siya. Babe, gusto ko yung live online selling. Yung nasa camera ka tapos pinapakita mo yung mga paninda mo? Oo, maganda naman ako, di ba? Aba, syempre naman. Kaya nga kita nagustuhan eh. Dahil sobrang ganda, matalino, at maalaga. Walang mabait at mapagkakatiwalaan. Lahat ng magandang katangian meron ka. Ikaw talaga. O yan, may nag-comment na sa sandals na paninda mo. HM daw. Bakit kasi hindi mo nilalagay yung price? Uso talaga yung PM is the key. Replyan ko ng PM is the key. Uy, dapat nilalagyan talaga ng price yan. Ikaw talaga? Para alam ng tumitingin sa page mo kung mura o mahal ang binibenta mo. Strategy yan. Hindi ko makuha kung bakit ganyan ang strategy. Dapat makisabay sa uso. Sa bagay. Pero para sa akin, mas magandang ilagay mo na ang price. Sige na nga. Ilalagay ko na, Mr. Edmond. Ay nako, Miss Myla. Sana maging successful tong negosyo ko. Kaya yan. Wow! Dami mong pinapak ah. Oo nga eh, maraming bumili. Ito bayad na to, ipapaship ko. Pero itong isang to, meet up ko na lang kasi nasa Metro Manila lang naman. Gusto mo ba akong isama? Wag na, kaya ko na to. May dala pala akong ulam. Niluto ni Mama. Ibigay ko daw sa'yo. I-microwave mo na lang mamaya para mainit pagkain nyo. Si tita talaga nag-abala pa. Siyempre! Love ka kaya nun? Sandali lang babe, sasagutin ko lang tong tawag. Sige lang babe. Hello? Yes, Sir Lawrence. Ngayon mo ba i-deliver yung item, miss? Opo sir, pinapako na po yung item ninyo. Gusto ko yan. Ipak mong mabuti Siguraduhin mong maayos yan pagdating sa akin. Oo naman po, pero maingat po ako. Yan ang gusto ko, maingat. Sige sir, I'll see you around 4 p.m. po. Excited na ako dyan sa item ko. Nice to hear that, sir. Sana masatisfy kayo sa product ko. Sana. Sige, sir. Salamat ulit. Bye po. Okay, bye. Talaga bang ayaw mo akong isama? Lalaki yung kamitap mo eh. Alam mo na. Kaya kong sarili ko, huwag ka mag-alala. Para naman akong bata. Nagwo-worry lang ako para sa'yo. Salamat, babe. Pero okay lang ako. Sige, ikaw bahala. Basta kung kailangan mo tulong ko game ako. Noted. Hindi PM is the key? Ang corny mo Joke yun. Ikaw talaga? Naging busy si Myla sa kanyang online business. Minsan ay nawawala na siya ng time sa relasyon namin. Iniintindi ko na lamang siya papadudot dahil wala naman siyang ibang trabaho kundi ang pagbebenta ng kung ano-ano sa online sa kanyang page. Katuwang niya ang kanyang pamangkin na college student na si Minchu sa pagmamanage ng negosyo at sa page niya. Lumaki ang online selling ni Myla papadudot at dumami rin ang mga customers niya. Patok ang kanyang pagla-live video selling. Siyempre hindi rin maiiwasan na merong mga walang magawa sa buhay na mga bastos na tao. Sinasabihan ko si Myla na i-report niya ang mga bastos para naman magtanda at hindi na umulit sa pambabastos. Dumating ang araw na parang may kakaiba kay Myla. Hindi ko lang ma-figure out pero meron talaga. Minsan gabi na rin niyang nahahatid ang ibang orders. Wala akong magawa dahil nagtatrabaho din ako sa call center ng gabi at hindi rin makakasama ang pamangkin niya dahil nag-aaral ito. Pinapanalangin ko na lamang na maging mabuti at walang mangyayaring masama sa kanya tuwing meron siyang imimit na customer. Matyaga si Myla papadudot.
Iba ang energy niya sa kanyang negosyo. Pero nawawala na nga siya ng time sa akin at yung dating date namin ay hindi na nangyayari. Mutual understanding lang talaga na busy siya sa kanyang negosyo. Dumadalaw na lang ako sa bahay nila. Menchu, asan ang tita Myla mo? Merong ka-meet up, kuya. Pero gabi na. Saan daw? Di ko alam, wala kasi siyang sinabi kung saan. Tawagan mo na lang kaya, kuya. Sige. Hindi ko makontak eh. Gabi na masyado ah. Kuya naman, malaki na si Tita Myla. Kahit malaki na yun. Baby ko pa rin yun at delikado no. Babae siya eh. Ano naman ngayon kung babae? Pareho lang naman ang babae at lalaki ah. Parang iniinsulto mo naman ang babae na hindi namin kayang protektahan ang sarili namin. Hindi sa ganon. Nagwo-worry lang talaga ako. Sandali. Naiihi ako. Ka nakatingin sa akin. Mukha ba akong toilet? Andun yung CRO, alam mo naman eh. Umihi ka. Alam ko. Tinitinang kita kasi naalala ko yung panahon na nasa college pa kami ng tita mo. Katulad mo siya eh. Masipag mag-aral. Aba syempre, para makahanap din ako ng boyfriend na katulad mo. Char! Umihi ka na dun. Ano to? Pregnancy test kit? Sino buntis? Positive ba nakasabi? Buntis si Myla? Hindi kaya si Menchu? Bilis mong umihi, kuya. Magic? Kanini yung pregnancy test kit dun sa toilet? Meron ba? Hindi sa'yo? Bakit naman ako magkakaroon ng ganyan? Virgin pa ako, no? Baka kay Tita Myla. Naku! Inalaw mo na siya? Kakaiba kayong dalawa, ha? Susumbong ko kayo kay na lolo at lola. Buntis ang tita Myla mo. Ano? Magkaka-baby na kami. Talaga lang, ha? Bakit hindi pa sinabi ni Tita Myla sa'yo? Baka naghahanap lang siya ng tiyempo. Surprise, ganun. Sa bagay. So magpapakasal na kayo niyan? Ano pa nga ba? Mahal ko ang tita Myla mo, Menchu. Gaw na sa mahal. Congrats! So kailan ang kasal? Pag-uusapan namin yan. Babe, tumataba ka. Oo nga eh. Wala ka bang sasabihin? Edmond? Bakit ka ba natatakot? Alam ko na. Nakita ko sa toilet ang pregnancy test kit. Ano? Edmond? Ilang buwan na si baby. Alam mo, sobrang saya ko na magiging ama na ako. Kailan natin sasabihin sa mga magulang natin ang tungkol sa pagbubuntis mo? Ay, kailangan na natin magpakasal, Myla, habang hindi pa lumalaki ang tiyan mo. Oo nga. Sasabihin natin. Magpapakasal na tayo. Saya-saya ko. Sobrang saya ko. Oh, baby. Kapit ka lang, ha? Excited na si Daddy na makita ka. Mahal na mahal ka ni Daddy. Oh. Tears of joy ba yan? Oo. Salamat, Edmond. Salamat. Yung confirmed na magkaka-baby na kami ng kaisa-isang babaeng mahal ko, Papa Dudut, ay sobrang saya. Lalo na noong pumayag siyang magpakasal na nga kami. Ang usapan kasi namin noon ay kapag magiging stable na kami sa isa't isa ay saka na kami magpapakasal. Ang kaso ay nabuntis ko siya at dapat kong panagutan yon. Hindi naman mahirap na ipaalam namin sa aming mga magulang ang tungkol sa pagbubuntis ni Myla. Dahil matagal na naman kaming magkasintahan at tapos na kami sa pag-aaral at may trabaho na ako. Pero Papa Dudut, may napapansin lang ako kay Myla. Parati siyang balisa at wala sa kanyang sarili. Siguro dala yon ang kanyang pagbubuntis. Maselan lang siguro kaya ganon siya
nagiging masungit din. Gusto ng mga magulang namin na magkarbo ang kasal namin. Kaya naman naisipan nila na after ng mapanganak ni Myla ang bata kami magpapakasal. Maluha-luha si Myla kapag pinag-uusapan na namin ang kasal. Tears of joy na naman pero isang malaking palaisipan sa akin kung bakit nagbago si Myla. Hindi na genuine tingnan ang mga ngiti niya. Para bang may tinatagong lungkot sa kanyang mga mata. At yon ang gusto kong alamin kung bakit. At magagawa ko yon kahit na hindi ko na sabihin ang PM is the key. Dahil engaged na ako sa babaeng mahal na mahal ko, Papa Dudut. Nakapag-decide si Myla na itigil na muna ang kanyang online selling. Hindi na siya nagpo-post ng mga panibagong item para ibenta. Ang sabi niya gusto niyang magpahinga para mas maalagaan ang bata sa kanyang sinapupunan. Natuwa naman ako dahil baby ko ang batang iluluwal na at inaalagaan na magiging maayos ang kanyang pagbubuntis. Naipanganak ni Myla ang baby namin, lalaki. Ginawa ko kaagad na junior si baby kahit ayaw ni Myla. Issue talaga kay Myla na huwag gawing junior si baby pero talo siya dahil gusto ng mga magulang namin na gawing junior na si baby. Ang napag-usapan ay isasabay ang kasal sa binyag ng anak namin. Dati, ang hilig-hilig ni Myla sa Sokmed. Pero noong magkaanak na kami, ay binura na rin niya ang kanyang account at nanatili na lamang siya sa loob ng bahay namin para alagaan si baby. Tinatanong ko siya kung magtatrabaho ba siya kapag makakalakad na si baby. Ang sabi niya ay ganon ang balak niyang mangyari. Nagtataka din ako Papa Dudut dahil nakikita ko pa rin ang online selling page ni Myla. Hindi niya nabura ang page dahil may ka-co-admin siya, ang pamangkin niya na si Menchu. May isang lalaking nagngangalang Lawrence ang parating nagko-comment sa mga paninda ng PM Sen. Parang araw-araw ay may comment na ganon kaya naman kinausap ko na si Menchu. Salamat at sumama ka sa pag-grocery ko ngayon, Menchu. May magagawa ba ako? Joke lang, kuya. Siyempre naman. Basta may pakain at milk tea, solve na ako. Magiging pearl na yung mukha mo. Grabe naman yan. Hindi ba sa akin talaga nagmana si junior ko? Sa totoo lang ha, hindi nyo kamukha. Mana kay Tita Myla lahat. Pagiging lalaki lang naman ni baby sa'yo eh. Hindi ah. Tinatanong nyo ako tapos ayaw nyo tanggapin yung sagot ko. Oo naman. Parang nakuha ni baby yung tenga mo. Tenga lang? Ilang milk tea ba per body part, ha? Ay, nako, Menchu. Teka, hindi ba co-admin ka ng online store ng Tita Myla mo? Oo, pero hindi ko na pinapansin. Si tita kasi talaga humahawak nun eh. Patingin nga ng page. Bakit? May titinan lang ako kung paano ba ginagawa yung online selling na yan. Akin na yung cellphone mo. Dali. Gusto ko makita kung anong nakalagay na command kapag admin ka ng isang online selling page. Sige. Eto oh. Pwede mong iswitch ang account ko sa account ng page. Sige. Ganito pala? Umorder ka pa? Galante mo ngayon, kuya. Siyempre naman. Kuya, okay ka lang? Oo. Lalim ng iniisip mo ah. Gusto mo bang buhayin ang online selling ni Tita Myla? Basta game ako, milk tea lang. Pag-iisipan ko. Sige. Babe. Ano? Ayaw mo bang buhayin ng online selling mo? Magtatrabaho na lang ako. Dati kasi, lakas ng energy mo para sa online selling mo eh. Bigla-bigla ka na lang nawala ng energy. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, ang focus ko na yung pagbubuntis ko? Ngayon, naipanganak mo na si baby. Pagod ako, babe. Gusto ko matulog. Ikaw na muna magbantay sa bata. Ayoko na rin mag-online business.
Dami manloloko dyan. Nakakapagod na rin makipag-usap sa mga siraulo. Dapat seller, sure buyer relationship lang naman yon. Kapag hindi sure, wag na kausapin. Ganun lang naman yun eh. Bakit ba, Edmond? Nabibwisit ka na ba dahil ikaw lang ang kumikita sa ating dalawa? Hayaan mo. Maghahanap ako ng trabaho kapag nakakalakad na si baby. Hindi naman sa ganon. I trust you. Edmond, alam ko ang gusto mong tukuyin. Pwede ba? Sabihin mo na lang na gusto mo akong pagtrabahuhin para kumita ng pera para may ka-share ka sa pagbabayad ng bills. Bakit pa ba ako nabuntis? Yun nga eh. Bakit ka nagpabuntis? Sinisisi mo ko, ganun ba? Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Bukas na tayo mag-usap. Pagod ka, di ba? Edmond naman eh! Sige na. Magpahinga ka na. Sa loob-loob ko, Papa Dudut, ay nagngingit-ngit na ako sa galit dahil ang babaeng pakakasalan ko ay may ibang karelasyon. Si Lawrence na isang customer niya sa online selling na iniiwasan na niya. Tinignan ko ang mukha ni Lawrence at ang mukha ng junior ko. Kaya pala hindi ko kamukha ay kamukha pala ni baby si Lawrence. Kaya pala parang balisa si Myla. At hindi niya kaagad pinaalam sa akin ang tungkol sa pagbubuntis niya, ay siguro'y hindi niya alam kung sino ang ama ng bata sa tiyan niya. Ipinagsabay pala ni Myla ang relationship ko sa kanya at sa online selling at ka-PM is the key niyang karelasyon na si Lawrence. Dahil matagal na kami ni Myla ay naging automatic na ako talaga ang ama ng ipinagbubuntis niya. Dahil ako lang naman ang ipinakilala niyang boyfriend sa mga magulang niya. Itinago ni Myla sa akin ang lahat hanggang sa mga anak siya. At parang pinagtatawanan ako ng iba dahil hindi ko kamukha ang bata. Kailangan kong matunton kung saan nakatira si Lawrence, Papa Dudut. Naisave ko ang palitan nila sa online page inbox. Ang gusto ko ay magkaroon pa ako ng matibay na ebidensya ng pagtataksil ni Myla para hindi ko na ituloy ang pagpapakasal ko sa kanya. Kuya, yung milk tea ko baka nakakalimutan mo. Hindi nasa listahan na yon. Hirap pa magkaroon ng asawa, kuya. Kahit live-in pa lang kayo ni Tita Myla. Kasi nag-iipon pa kayo para sa sosyal na kasal. Kung ako, di na ako magpapakasal ng sosyal. Sobrang gastos lang din yan. Hindi rin naman assurance ang kasal na magsasama talaga ang dalawang tao habang buhay hindi ba? Ang dami mong alam Mas dadami yan kapag may milk tea na yan. Alam mo bagay sa'yo? Papainumin kita ng isang drum ng milk tea. Uy, gusto ko yan. Ikaw talaga. Ay, himala. Anong himala? May social media na ulit si Tita Myla? Patingin. Paano mo nalaman? Sinearch ko. Baka kasi bumalik. Pero bago na pala. Huwag mo na lang siyang sabihan about dyan. Ako ang gumawa niyan. Ha? Bakit? Gusto ko na kapag kasal na kami, yan ang magiging account naming dalawa. Wala na kaming sekreto. Dapat dyan, Myla Edmond. Parang apelido lang ang pangalan ko, di ba? Ganun? Oo na nga. Pero sige, di ko sasabihin. Alam mo na. Oo na. Hindi ka ba nagsasawa sa milk tea mo na yan? Ay, hindi po. Saan na naman ang lakad mo? Para sa kasal natin. 1 buwan na lang pala. Oo nga eh. Ang gastos. Pasensya na. Okay lang. Ano ka ba? Ang importante makasal ako sa babaeng mahal ko. At hindi ako kayang pagtaksilan. Hindi ba? Oo naman. Bakit sumagi yan sa isip mo? Hindi ko alam. Everybody has a secret pero malaki ang tiwala ko sa'yo. May anak na nga tayo, di ba? Oo, Edmond. May problema ba? Oh, sige na. Mauna na ako para makauwi rin ako ng maaga. Sige. Mag-ingat ka. Ako pa.
Sila mag-ingat sa akin. Parang gusto ko nang sabihin kay Myla na alam ko na ang sekreto niya pero kailangan kong magtimpi, Papa Dudut. Gusto kong makaharap ang lalaki na dahilan kung bakit nagtaksil sa akin si Myla. Bakit kailangan pang humantong sa ganito ang lahat? Ang simpleng PM is the key ay naging daan sa isang pagtataksil. Patuloy pa rin ang paghahanda ng lahat para sa kasal at sa binyag ng anak ni Myla. Masakit sa dibdib ko tuwing nakikita ko ang bata, ang bunga ng kanilang pagtataksil. Nalaman ko kung saan nakatira si Lawrence, Papa Dudut. Gusto ko nang lusubin ang bahay niya at bibigyan ng malakas na suntok ko. Nagngingit-ngit ako sa galit, parang makakapatay ako ng tao, Papa Dudut. Ang hirap pala kung alam mo nang niloloko ka at alam mo kung sino ang mga taong nanloloko sa'yo. Umaapoy sa galit ang loob ko. Ito na yung pagkakataon kong kumprontahin si Lawrence. Sinira nila ang masayang buhay ko. Sinira nila ang plano ko sa buhay, Papa Dudut. Paano na ang mga magulang namin na excited na sa kasal namin ni Myla? Paano na si baby na ayaw ko nang ibigay ang pangalan ko dahil hindi ko naman siya anak? Paano na ang gastos ko para sa binyag at sa kasal na isa palang malaking scam? Abala na ang lahat dahil malapit na ang kasal at binyag, Papa Dudut. Hindi ko pa masabi na ayaw kong ibigay ang pangalan ko. Nagdadalawang isip pa rin ako kung itutuloy ko ang pagpapakasal kay Myla o hindi. Hindi po biro na patatawarin ko na lamang siya sa ginawa niyang panloloko sa akin. Dahil sa loob ng maraming taon na nakikipagrelasyon ako sa kanya, ay hindi ako gumawa ng bagay na ikakasakit ng puso niya. At naging tapat ako sa kanya, Papa Dudut. Nakipag-message ako kay Lawrence gamit ang dami na SOCMED account ni Myla. Tumawag siya. Ang sabi ko bilang si Myla na huwag tumawag dahil kasama ko parati ang boyfriend ko. At ayaw kong malaman na makikipagkita ako sa kanya. Nangyari ang tagpong ito 1 linggo na lamang bago ang itinakdang kasalan namin ni Myla, Papa Dudut. Walang kaalam-alam si Lawrence sa akin at ako lang ang nakakakilala sa kanya. Lumapit ako at nagpakilala akong boyfriend ni Myla. Sino ka? Ano kailangan mo? Edmond, ako ang fiancé ni Myla. So? Ikaw ang kachat ko? Spy ka ba? Tarantado ka! Anong ginawa mo sa fiancé Ba? ko, ha? Ito sa'yo! Kaya ka! Ano ha? Mahal mo ba si Myla? Ha? Sabihin mo! Hindi! Hindi ko siya mahal! Sa'yo na siya! Bitiwan mo ako! Malandi ang fiancé mo eh! Pumapatol kaya diniskartehan ko na! Tinamaan sa akin eh! Hayop ka! Tama na! Hindi ko naman alam na may fiancé siya! Wala akong kasalanan dito! Ginalaw mo siya! Siyempre! Nasa isang kwarto kaming dalawa! Ano pa ba gagawin namin, di ba? Hindi ko siya pinilit! Kusa siya sumama! Kaya bitiwan mo ako! Sa'yo na yung baila mo! Bakit nagko-comment? At nagme-message ka pa rin sa kanya, ha? Siyempre babae siya! Tawag lang siya ng laman para sa akin! Tawa lang ang habol ko sa kanya! Sa'yo na ang puso ng Myla na yan! Kaya bitiwan mo ako! Hi, Kuya. Oh, Kuya, anong nangyari dyan sa mukha mo? May nakasuntukang kumag. Paano na yan? Kasal mo na sa susunod na linggo ah. May magbabago ba kung ganito itsura ko? Ayan na naman tayo eh. Hindi ba ang puso naman ang pinag-iisa tuwing kasal? Nabugbog ka lang, di ka nakatira ng katol no? Pamilk tea ka na lang, Kuya. Hoy, ano nangyari sa'yo? Gusto mo ako na mag-drive? Alam mo,
Mahal ko yung Tita Myla mo. Oo naman. Bakit kuya? May bala ka bang hindi ituloy ang kasal dahil sa pagkakabugbog mo? Pwede naman siguro. Pangit mo ngayon eh. Parang hindi kaya ng concealer yan. Ang gusto ko lang naman, ang umibig ng tapat. At ibigin ako ng tapat. Yun lang naman eh. Sabihin mo nga, ano pang problema? Alam kong honest ka. At marunong ka magtago ng sikreto. Oo naman. Menchu, may ibang lalaki ang Tita Myla mo. We, Nakaharap ko. Kaya itong nangyari. di ako naniniwala. Baka nagkamali ka lang. Maling akala lang yan. Sa palagay ko, siya ang tunay na ama ni Baby. Hala, Kaya yung tukso nyo na parang walang minana sa akin si Baby. Dahil hindi talaga akong ama ni Baby. ano ba yun? Totoo? Sinabi ko kay Menchu na nagpaplano na akong sabihin kay Myla na alam ko na. Ang hindi ko lang alam kung mapipigilan ko ang sarili ko na kainin ng galit dahil sa lahat ng kawalang hiyaan na ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Ang sabi ni Menchu na pag-isipan kong mabuti ang lahat at huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Na mas magandang pakinggan din ang side ni Myla kung bakit niya nagawang pagtaksilan ako at ano pa talaga ang nangyari between her at kay Lawrence. Mabuti na lang talaga at nariyan si Menchu. Kung hindi baka isa na akong bulkan na sumabog sa harapan ni Myla. Sinekreto na lang muna namin ni Menchu ang lahat, Papa Dudut. Hanggang sa kaya ko nang kausapin si Myla at dapat kausapin ko na siya dahil ilang araw na lang ay kasal na naming dalawa. At ayokong umabot pa sa araw ng kasal, saka ko sasabihin o saka ako magwawala dahil sa mga nalaman ko. Gabi na, napadalaw ka pa. May mga tinapos lang ako kaya medyo ginabi. Si Junior mo tulog na. Kanina pa. Hindi siya magulo ngayong araw kaya hindi ako masyadong na-stress sa kakabantay sa kanya. At naisaayos ko yung mga parating na gagamitin sa kasal. Yung hindi pa napadala ng invitation card, bukas ko na ibibigay sa kanila. Alam mo babe, ang sarap isukat ng gown ko. Ang ganda. Kaso, hindi pwede baka. Alam mo na. Sinukat mo sana. Para alam mo kung totoo ba yung sabi-sabi o hindi. Oy, grabe ka. Ayoko hindi matuloy ang kasal natin. Ilang araw na lang. Ah, talaga ba? Oo naman. At huwag ka na mag-alala. Tupagin ko na ang paghanap ng trabaho after ng kasal natin. After ng honeymoon natin. Baka makabuo pa tayo ng isa. Ay, paano na ako makakapagtrabaho nun? Balikan mo yung PM is the key mo. Ayoko na nun. Gusto ko yung trabahong naaayon sa kurso ko. Gusto ko na magtrabaho sa isang hotel, babe. Okay din naman yung online selling ah. May makikilala ka. Edmond, please. Tapos yung makikilala mo, magiging malapit na kayo. At sa pagiging malapit nyo, sasama ka na sa kwarto. Kaya yan, may anak ka na. Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Hindi ko anak si Baby. Ano? Alam ko ang ginawa mong pagtataksil sa akin, Myla. Anong sabi mo? Hindi ko anak si Baby. Kaya kami hindi magkamuka. Anak mo siya! Alam mo, okay lang naman sana kahit hindi ko anak si Baby eh. Kahit may gumalaw na sa'yo na iba. Hindi naman sukatan kung sinong nauna o ano eh. Ang masakit, hindi ka naging tapat sa akin. At ikaw pa may ganang manampal? Alam ko ang tungkol sa inyo ni Lawrence. At huwag mong ipagkakaila yun, Myla. Paano mo nalaman? Kailangan pa ba malaman mo? Sabihin mo, pinuntahan ka ba ng lalaking yun? Siya ba nagsabi sa'yo? Walang iya siya. Buo na ang desisyon ko, Myla. Hindi ako magpapakasal sa'yo. At hindi ko ibibigay ang pangalan ko dyan sa anak ninyo. Edmond naman. Edmond, magpapaliwanag ako. Ano bang ipapaliwanag mo, ha? Parang ang dali-dali naman loko para sa'yo, Miley. Ginawa mo akong gago. Ginago mo ako!
Edmond! Hindi mo deserve ang pagmamahal ko. Huwag mo ako iwan. Tama. Oh, please. Bitawan mo ako. Mag-usap muna tayo. Edmond! Baka sa lalaki mo. Edmond! Bitaw! Please! Edmond! Pinigilan kong umiyak ng araw na yon, Papa Dudut. Pero nang lumabas ako ng bahay nang maisara ko ang pintuan, ay kusang lumuha ang mga mata ko. Sobrang sakit sa puso ko. Bakit nangyari ito sa akin? Bakit ngayon pa na 3 araw na lamang ay kasal na naming dalawa? Ipinaalam ko sa mga magulang ko ang tungkol sa pagkalas ko sa kasal. Sinabi ko lang na hindi ko na mahal si Myla. Nagalit ang mga magulang ko sa akin, Papa Dudut, at nilagay ko daw sa kahihiyan ang pamilya namin. Naisip ko rin na bawiin ang pangalan ko sa baby pero narehistro na ito bilang anak ko. At junior na ang bata. Alam ko na walang kasalanan ng bata. Pero parang ang sakit lang na ang bunga ng pagtataksil ng mapapangasawa ko ay ginawa ko pang junior. Tama lang ba ang ginawa ko, Papa Dudut? Hindi ba masyadong ang sama ko naman na ayawan ng kasal kahit na 3 araw na lamang at kasal na namin? Para sa akin, mas okay nang hindi ko sinabi ang tunay na dahilan sa pagkalas ko sa kasal namin ni Myla. Kahit paano'y gusto ko pa rin na malinis ang tingin sa kanya ng ibang tao. Kahit pa nagmukha akong masama sa harapan ng mga magulang ko at kamag-anak at maging sa pamilya ni Myla. Palaisipan sa akin noong sinabi ko sa kanya na alam ko ang pregnancy test niya at nagbago na siya. Yung hindi na genuine ang ngiti niya at may lungkot na ang mga mata niya. Kaya pala ganon dahil sa hindi ko pala anak ang baby niya. Kinausap ko ang mga magulang ni Myla, Papa Dudut. Humingi sila ng paumanhin kung ano man ang nagawa ni Myla. Kung bakit kumalas ako dahil sa pagkakakilala nila sa akin ay mabait akong tao. At hindi ko nilalagay ang kapwa ko sa alanganin. Alam nila na may malaki kaming problema, ang hindi lang nila alam ay kung ano ito. Pero buo na po ang desisyon ko at hindi na magbabago. Sabi pa ng magulang ni Myla na tingnan daw sana ang matagal naming pagsasama ng anak nila. At sana ay hindi ko iurong ang kasal. Umaasa pa rin ang pamilya ni Myla na itutuloy ko ang kasal pero issue po sa akin ang katapatan, Papa Dudut. Maraming pagkakataon sana na sinabi niya sa akin ang tungkol kay Lawrence. Ang tungkol sa bata pero hindi. Kahit napapansin ng mga tao na hindi ko kamukha ang bata ay hindi pa rin niya sinabi ang katotohanan. Kung ang kasama mo ay sinungaling, magiging kasinungalingan din ang inyong pagsasama at ayoko ng ganon. Kung sinabi lang ni Myla ng maaga ang lahat, siguro ay napatawad ko siya at matutuloy ang kasal. At kahit na hindi ko anak ang bata ay aakuin ko, pero sobrang tagal na. At sa kahuli-hulihan ay hindi pa rin siya umamin. Nang hindi ko kusang sinabi sa kanya ang nalalaman ko. Kuya, parang naaasiwa na akong kasama ka. Di mo naman ako kadugo eh. Wala na kayo pati ni tita. Bukas na sana yung kasal niyo eh. Talaga bang hindi na matutuloy? Ayaw mo na talaga? Ayoko na. Wala na. Kuya, baba mo na ako dito. Hindi. Ihahatid kita sa bahay nyo. Kailangan kahit mali o may nagawang kasalanan ng tita ko, sa kanya pa rin ako dapat kakampi. Alam mo, takot akong magkajowa kasi maraming hindi matitinong lalaki. Sabi ko nga sa sarili ko kung magkakajowa ako yung katulad mo kasi mabait ka. Deserve mo yung maging masaya, kuya. Deserve din ng tita ko na maging masaya. Sana naman bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Pag-isipan mo. Konting oras na lang, oh. Pag-iisipan ko. Pag-iisipan ko, Menchu. Alam mo naman yung number ko, tawagan mo lang ako.
Sasamahan ko lang sa pag-iyak yung tita ko. Sige na, baba mo na ako. Magtataksi na lang ako. Sigurado ka ba talaga? Oo, baba mo na lang ako. Okay, sige. Hintayin ko yung tawag mo, kuya, ha? Sige. Salamat. Hello, Menchu? Kuya, puntahan mo kami. Nandito kami ngayon sa ospital. Ano? Bakit? Si Tita Myla naglaslas ng pulso. Ano? Sabi ko naman sa'yo, tumawag ka eh. Ba't hindi ka tumawag? Ba't ang tigas ng puso mo? Ba't ayaw mo magpatawad? Di ba ito lang naman yung kasalanan ng tita ko? Alam kong malaking kasalanan to, pero mahal ka ni tita. Isang ospital! I-text mo sa akin ang address. Pupunta ako ngayon na. Kuya, please, punta ka na. Oo! Pupunta na ako! Myla, Edmond? Edmond? nandito na ako. Edmond, sorry. I'm really sorry. Bakit mo naman ginawa to? Munti ka nang mapuruhan sa ginawa mo eh. Nagsisisi ako sa kasalanan ko. Ako ang sumira ng lahat. Myla, sa totoo lang, gusto ko na talagang tigilan ang ugnayan natin. At kalimutan ka. Alam ko naman eh. Kasuklam-suklam yung ginawa ko. Huwag ka nang umiyak. Myla, kahit ganun pa man, naging mabuti ka sa akin. Kasama ka sa mga pangarap ko kahit nung college pa tayo. Siguro nagkamali ka lang ng hindi mo inaasahan. Natukso ka sa mga bagay. Siguro maraming magsasabi sa akin na baliw ako kung itutuloy ang kasal. Di ba? Bakit kita pakakasalan eh? Iba ka nakabuntis sa'yo. Pero naisip ko na magsimula tayo. Anak ko si Junior. Kahit ano pa man ang mangyari. Kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula tayo ulit. Edmond? Talaga? Sasabihan ko sila na dito na tayo magpapakasal sa loob ng ospital. Huwag ka nang umiyak. Matutuloy ang kasal natin. Edmond? Edmond? Salamat sa pagmamahal. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. Ako, si Myla at si Menchu lang ang nakakaalam tungkol kay Lawrence at sa baby. Ang dali lang lumambot ng puso ko, Papa Dudut. Tama rin naman kasi ang sabi sa akin ni Menchu at ng mga tao sa paligid na dapat ko ring isaalang-alang ang mga taon na nagsama kami. Tatawagan ko na talaga sana si Menchu noon para kausapin si Myla. Naunahan lang ako ng paglaslas ni Myla. Tatanggapin ko na sana siya at bibigyan ng second chance. Kasi baka natukso lang talaga siya at nawala sa isip niya na mauuwi sa isang bangungot ang lahat. Hindi rin naman ako perpektong tao. Nagkakamali din ako. Natuloy ang kasal at binyag sa loob ng ospital, Papa Dudut. Kami-kami lang ng pamilya ko at pamilya ni Myla ang nandoon. Hindi ko na inisip pa ang nakaraan. Nakakatuwa nga na para kaming galing sa gera. May mga pasa ako dahil sa mga tama ng suntok ni Lawrence at siya naman ay ang paglalaslas niya ng pulso. Ano yan? Bakit may ring light? Magva-vlogger ka na ba? Hindi Mag-online selling na ulit ako pero kasama ka na. Ikaw nang sasagot sa mga messages. Bawal na ang meet-up. Shipping na lang. Pwede. So gagawa ka na ulit ng panibagong page sa online business mo? Oo. Babe, sorry doon Kalimutan mo na yon. Salamat sa pangunawa. Okay na yon. Move forward na tayo.
Okay? Salamat talaga. Teka, gagawa ko ng video para sa business natin. Sumali ka. Babe, hindi ako magaling yan sa video-video na yan. Ano ka ba? Kaya mo yan, promise. Sige. Paano ba yan? Ganito lang. Oy, Menchu, halika nga dito. Kayong dalawa na lang ng tita mo ang mag-video. Ako na lang kukuha. Pero kayo mag-i-edit Huwag niyo na ako isali sa video, okay? Kuya, kaya nyo yan. Artistahin kaya itsura mo. Para nga kayong si Mark Heras eh. Bolera nito? Ilang milk tea ba gusto mo? Mga 4. Alam mo, ang takaw mo talaga sa milk tea. Ganyan talaga yan. Parang pinaglihi sa milk tea. Hindi pa naman uso ang milk tea nung pinagbubuntis siya. Ano bang gagawin sa video na yan? Ayan naman pala eh. Simulan nyo na. Teka, anong ibebenta natin? Anything under the sun. PM is the key. Wala na kaming balita kay Lawrence Papadudut. Hindi ko na rin inisip na hindi ko anak ang junior namin. Masaya ako sa pamilya ko sa ngayon kahit na minsan itong muntik nang masira at hindi matuloy na magiging asawa ko si Myla. Sana kahit papaano ay may nakuhang aral ang ating mga kapuso sa ibinahagi kong kwento. Naging successful ang online selling namin ni Myla, Papadudut. Si Menchu naman ay tapos na rin sa kolehiyo. Hindi muna siya nagtatrabaho at ang online selling muna ang inatupag niya dahil malaki po ang kinikita namin. Marami po kaming naging customers, ang iba po ay nagiging reseller na rin namin sa probinsya. Minsan ang isang negosyo ay bumagsak kasama ang moral ng tao at minsan naman ay umaangat. Dapat alam natin kung papaano paggalawin ang isang business, mapa-online man ito o hindi, at kapag may pinapatakbo kang negosyo, huwag mong sakyan ng ibang business na ikakasira ng business mo at ng buhay mo. Laging may lungkot at saya sa Papadudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudut Stories, Papadudut Stories.